bulaklak. Ang tagay, Kapitolyo? Worry, Capital. Sulok Capital. Ana day, Capital. Anti na lang para usara, hindi na siya kuha. Ano siya? Nag-live. Ikaw mo. Pag-picture mo tayo. Okay, picture kayo dito. Hello tita. Kisa na siya. Pag Hindi, ikaw lang dyan tapos bibigyan ko panglima. Oo. Kinaraan ka ito panglima. Ma'am sir, this is ma'am Son. Ito po yung kasama nila kasama sila ng Sihan. See you guys. Alam ko province. Kasi ang parang naging ano nila pag nandun ang van. Sige, okay na. Sorry sila. Mag-start po tayo. Rules lang. Pwede naman po mag-picture, pwede mag-video. Huwag lang po tayo magamit ng flash. And then, pwedeng lumapit sa mga object. Iwasan lang po humawak. So, yung mga bags, wala nang malaking bags, no? Okay na yan. Pwede na chip. Yung mga bags, okay po. So, start po tayo. So, meron po kami niyang mga dalawang local warriors. So, ito po si panglima una aid. So, ang panglima po is gamit po nila before as insulin chip. Or parang mayor. Actually, parang nilang nasalita siya from the Indonesian. So, yan. So, panglima una aid during the Spanish time. Ang katagal dito po, ang pinatawag po locally is tausug. Meaning tao, and then sug, current. Kasi ibig sabihin kasi na napapaligiran kami ng karagatan. So, ang mga So, ang mga ang sulo po is composed po siya ng tausug, meron po kaming saman, meron din po kaming badyaw. So, ito po ang tinatawag namin sulo ni Pabuhaw. So, ang mga badyaw po, dito na po sila nakatira. So, ibig sabihin, ito na lahat. So, ang mga decks, malapit po kayo, paano makita ito po? Pwede po ba? So, ang mga decks po ito, natatanggal. So, dyan nila tinatago ang gamit nila. So, mga lutuan, kasi dyan na lahat. And then, usually, ang ano nila is mga 4 to 8 person. So, the father, the mother, and then ang anak. Ang ginagawa kasi nila, pag maganda ang dagat dito, mag-stay sila sa coastal dito. Pag hindi, they will move to another island na naman. Pero ang tausog talaga is, isa sa mga kahiligan nila is yung handicraft. So, tulad po nito, yung wood carving. So, mapapansin niyo po, sa mga kagamitan po namin dito, even yung sa mga weapon, makikita niyo po kung gaano po kagaling sa handicraft po. So, ito po yung tinatawag namin po pin. And then, ang gamit po nila dito is dowel pins. Kung mapapansin niyo po, hindi po sila gumamit ng pako. So, ang gamit po nila yung dowel pins po. Ayan. Oo, kahoy. Pasok po tayo. So, brief background lang, yung National Muslim of the Philippines Sulu,
Naitatag siya noong 1981. Tapos na-open siya to public noong 1997. So ito po ang aming Pearlize map. Design po siya ng Pearlize Philippines. So lapit po kayo para ma-appreciate niyo po. Gawa po ito sa powdered pearl. Kasi ang mga tausog, even before the Sultanate, talaga ang trabaho nila, number one is pearl divers. And then yung ginagawa nila is tinitrade nila with the Chinese. So ito yan, isa sa mga products. So andito po ang Sulu. Yan, in between po tayo ng Tawi-Tawi and Basilan. And then andito po is yung Silibisi and then the Sulu Sea. Tapos ito naman yung mga currencies. So before, we were under Sultanate of Sulu. So ang currency na ginamit nila was yung mga bronze, tapos tinitimbang lang for the value. And then after nun, pinasok na po tayo ng mga Spaniards, so umabot po sila dito. And then the Americans and then the Japanese. So sa collection naman po namin, ang pinaka-oldest itong 1907 American coin. And then ang mga puso kasi very resistant sila sa mga Spaniards, Americans. Kaya meron sila, number one weapon din namin po dito is yung kalis namin, or yung kris, at saka yung barong. So ang difference po, ang barong po kasi, parang half lip siya, tapos ang matulis is other side lang. Unlike the kalis, both side yan matulis, and then parang may curve na design. So marami po kaming sample, nakikita po natin mamaya. So ang ano din, very personalized siya sa mga tausog men. Po yung mga pictures ng mga appointed and elected governors po namin. Started po from Sultan sa aming bangsa. So currently po, we are under the leadership of Governor Christopher M. Tan. So itong table po is ginamit po ni Gov, dinonate niya po dito sa amin. So kung makikita niyo po, nakasulat po yan, Ama Sinlupaksu, ibig sabihin father ng Sulu. Tapos itong chair na to, very memorable, ginamit po yan ni President Corazon Aquino at saka ni founding chairman Eminent Norbiswari nung nagkaroon sila ng peace talk noong 1986 sa Carolina. Mga ano yan sila, descendants. So ito naman, marami din kami mga local artists, hindi lang naman sa pag-wood carving, pati na din sa painting. So ito ay gawa ni Ignorati Intasan, native ng Maybong. So ang dedicated niya pa kay Gov because kung paano binago ni Gov yung province, naging progressive. Before kasi parang tourism, ganyan. So yan, binigay din ni Gov dito sa amin. So pasok po tayo. Nung pumunta dito yung mga Japanese, nagkaroon sila ng Imperial Forces sa Plaza Marina. So yan po yung, anong tawag doon? Memorial. So before, pinaglalaroan talaga yan. Parang naging playground siya ng mga kabataan. Pero ngayon kasi parang yung gilid niya is naging establishment na. So hindi na siya nakikita. And then, ito yung US markers. Si General Leonard Wood noong 1905. If you heard, ang Sulu is nakaranas din ng mga maraming battle. Usually sa mga bundok na because na-conquered ng Spaniards yung Holo Town. So nag-move sila sa mga kabundukan nearby other municipalities. So doon nagkaroon ng mga massacres. Kasaba na si Leonard Wood parang nag-lead. Makikita natin mamaya, may mga stories kami doon sa taas. And then ito, we were under the Sultanate of Sulu before the Spaniards came. So established civil authority po yan. Yan po yung flag nila. Ito yung mga descendants. So itong nasa photo na to, sina Princess Star Katakiran, mga apo-apo ng mga sultan. So kung if you heard about yung sa Sabah, yung sa ano, meron din kami mamaya, makikita niyo po sa second floor. So itong flag nila, if you see the 5 stars, representation po yan ng Sulu, Basilan, Zamboanga, Palawan, and Sabah. So yun po ang naging cover. So kung paano nakuha ang Sabah, we will discuss it later. So ito po yung gated, kaya tinawag ang town proper ng Jolo, tinawag siyang Barangay Walled City. Kasi na-cover talaga siya ng Spaniards. So ang ginawa nila ng gated, and then ito yung what's walled in Tagalog? Pader! Yun. So, pina-fit taas niyan, and then against the Moros, kasi ang mga tausog is, lumaban talaga sila. So, ang ginagawa nila, parang what you call this, yung umaatake sila para to push away the Spaniards. So, yan. Hanggang ngayon, na-preserve to. Ito yung sa land bank, sa Embassy, Zane Travel PH. Yan, makikita niyo sa land bank, nandyan pa yan. At saka yung mga ito, when you go papunta dito, may mga tower na 4 pa ata ang natira sa ganyan.
Tapos ito yung wharf. So same place just na dumating kayo. Same pa rin yung place pero ano na kasi concrete na yung yan. And then ito yung proof na ang Chinese talaga is established. Sila ang mga naunang traders dito. So nitawag tong Chinese Pier or Tindalawood. So dito talaga nagaganap yung mga tradings. Oo. And then nasunog siya, so nasira na. Pero ngayon nakip siya as Chinese, Barangay Chinese Pier. Ano na siya, residential for Kausog people. Under siya ng Colombo Municipality. Tapos nagkaroon din ng photo studio. Ito si Araki Sands. Yan. Nag-establish din siya. At saka ito yung parang mga lipo boat. Yan. Yan siya. Ito mga actual photo ng lepa boat. Yan. And then ito, original to, taxidermy. Oo. So ano yan? Philippine Green Sea Turtle. Third largest nakuha so far. Locally tinatawag namin puno or payukan. Yes, oo. Payukan. Puno. Dumating dito si Bishop McSorley. So, from the tulong-tulong from the donations and all, napatayo nila itong Mount Carmel Cathedral. Ito yung isa sa pinakamalaking cathedral dito sa amin. So, kung mapapansin niyo ang design niya parang bangka. Kasi associated talaga siya sa dagat.